Magandang buhay po sa ating lahat. Sumaati ng pagpapala ng ating Panginoon. Ngayon po ay muli po akong babasa ng banal na aklat. Dahil ito pong ibanghilyo na aking babasahin ay nung isang araw pa dapat ay isi-share ko sa inyo. Subalit, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kaya ngayon pong oras na ito ay marahil ito po yung niloob ng ating Panginoon. Bago po ako magsimula sa pag-share at pagbasa ng mabuti at magandang balita ng ating Panginoon, ay tayo po ay manalangin muna. Haleluya, haleluya, haleluya. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng bagay, Diyos ni Isaac, Abraham at Jacob. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at ipinagbubunyi ang iyong banal na pangalan, sapagkat tunay nga na napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Kung wala ka, kung hindi mo kami sinagip, hindi namin alam kung nasaan na kami. Kahit Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad anuman ang aming mga pagkakasala. Ito man ay sinasadya o hindi. At sa aming pagkukulang, Panginoon, patawarin mo po kami. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging matuwid sa iyong paningin, Panginoon. Nalalaman mo po ang aming pagsisikap. Subalit tunay nga po na kami ay mahina. Kaya't patuloy kaming humihingi ng kalakasan mula sa iyong mapagpalang kamay na igabay sa amin ang iyong banal na espiritu. Yakapin mo po kami, Panginoon, upang nang sa ganun, ang kalooban mo lamang ang aming gagawin sa araw-araw ng aming buhay. Bigyan mo po kami ng karunungan na maunawaan ang iyong salita na aming natutunghayan, na aming napapakinggan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maunawaan ang lahat na nangyayari sa aming buhay. Ito man ay mabuti at hindi mabuti. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ipinapahintulot mong mangyayari sa aming buhay ay pawang sa aming ikabubuti, Panginoon. Ipaunawa mo po ito sa amin ng lubusan. Patuloy mong pagpalain ang aming buhay. Patuloy mong pagpalain ang aming pamilya. Ang lahat ng tao na naging instrumento mo para sa aming ikabubuti. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng tao na makatutunghay sa video na ito. Pagpalain mo po sila. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay saan mang dako ng mundo sila naroon. At ipagkaloob mo po sa kanilang pangangailangan. Pagpalain mo po ang mabuting balita na aming pagsasasaluhan sa oras na ito. Nawa kaming lahat na makakarinig ng mabuting balita na ito ay mapagpala mo, lalong-lalo na ang mga magulang at mga anak. Ito po ay samo namin at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ng Nazaret. Amen. Maraming salamat po. Ngayon po ay ang ating pong babasahin ay hahanguin po natin mula sa Efeso chapter 6 verse medyo malabo po kasi yung ilaw at gabi ngayon dito.
chapter 6, 1 to 4. Ayun po. Efeso chapter 6, 1 to 4. Ang sabi po dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun po. Narinig po natin ang sinabi ng Ebanghelyo sa mga oras na ito na inuutusan ng ating Panginoon ang mga anak na sundin ang magulang at igalang. At ang sabi pa nga niya, kapag sinunod natin at iginalang ang ating magulang, ay may pangako ang ating Panginoon na ibibigay sa atin. Walang iba, kundi ang sabi dito, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Doon po sa ibang bahagi ng kasulatan, ang nakalagay po doon ay pasasaganain ang mga anak na marunong sumunod, makinig, at marunong gumalang sa magulang. Bakit nga po ba iniuutos ng Panginoon ito sa mga anak? Nandito na rin po yung sagot. Iniuutos ng ating Panginoon sa mga anak na sundin natin ang ating mga magulang, igalang, mahalin. Upang kamtin natin ang pangako ng Diyos para sa atin. Iniuutos niya yun para sa ating kapakinabangan, hindi kapakinabangan ng magulang. Iniuutos ng Panginoon na sundin natin at igalang, mahalin ang ating mga magulang upang lumawig daw ang ating buhay at sumagana ang ating buhay dito pa man sa lupa. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon sapagkat yung kanyang mga kautusan, iniuutos niya sa atin kung ito lang ay mauunawaan ng mga anak. Marami tayong nakikita na totoo, ang anak na marunong gumalang, marunong makinig sa magulang, marunong magrespeto. Pagkatapos, kung siya ay malaki na, siya ay nakakatulong sa kanyang mga magulang. Nakikita po natin itong mga anak na ito. Masagana po talaga ang kanilang pamumuhay. Kaya, yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Mga anak, ito ang, sabi pa nga dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Yun po pala, yung pagsunod natin sa magulang natin ay inihahandog natin sa Panginoon. Inihahandog natin, pero hindi naman ang Panginoon ang makikinabang. Walang iba na makikinabang kundi tayo ring mga anak. Dahil iyon ang sabi ng Panginoon.
na kapag iginalang natin ang ating magulang at inirespeto, minahal, at nagkaroon tayo ng balik pasasalamat na kapag sila ay matatanda na o kaya tayo may mga trabaho na, tulungan natin sila sa kanilang pangangailangan. Pasasaganain pala tayo ng ating Panginoon. Iyon pala yung kung bakit iniuutos ng ating mga magulang, ng Panginoon na igalang natin at mahalin ang ating mga magulang. Tayo ring mga anak ang makikinabang. Ayan, sana maunawaan natin itong mga anak. Tayong mga anak, nawa patuloy nating mahalin, paglingkuran, at igalang ang ating mga magulang. Upang nang sa ganon ay kamtin natin, matanggap natin ang pangako ng Diyos. Amen. At ang sabi naman po sa patungkol naman sa mga magulang, ang sabi nila, mga magulang, huwag ninyong ibuyo basahin natin, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ayan po. Ang sabi ng Panginoon sa mga magulang, huwag daw po nating palakihin huwag daw po nating ibuyo sa pagkagalit ang ating mga anak. Paano po ba natin naiibuyo ang ating mga anak sa pagkagalit? Kapag po ang mga anak natin ay tinuturuan natin ng hindi tama, naiibuyo po natin sila sa pagkagalit. Kapag po ang ating mga anak ay kinukonsinti natin sa hindi tama, naiibuyo po natin sa pagkagalit ang ating mga anak. Kapag po ang ating mga anak ay lagi nating pinapalo, naiibuyo po natin sa pagkagalit ang ating mga anak. Kapag ang mga anak natin ay hindi natin pinakikinggan kapag may sinasabi, naiibuyo natin sa pagkagalit ang ating mga anak. Kung magkaminsan, ang mga anak na hindi napatapos ng magulang sa pag-aaral, naiibuyo natin sa pagkagalit ang mga anak. Subalit, pagkagalit na hindi nararapat sapagkat wala namang magulang na gumusto na hindi makatapos ang mga anak. Kaya nga, isang aral din po sa mga magulang na bago po tayo pumasok sa pag-aasawa, dapat handang-handa na po ang pangangailangan ng ating mga anak. Dapat tayo nakapag-impok na. Inaalis na natin ang mga bisyo sa ating buhay para matuunan natin ng pansin ang ating mga anak, para maipokus natin ang ating buong panahon sa ating mga anak. At sa mga anak naman, kung nagkukulang ang ating mga magulang, huwag tayo magtatanim ng galit. O kung nagkamali man ang ating mga magulang, huwag tayo magtatanim ng galit. Kung ang mga magulang ay hindi naihanda ang inyong kinabukasan, tayo ay bibigyan ng sariling pag-iisip, ng sariling pamamaraan, ng karunungan, ng kaalaman at kalakasan upang gumawa tayo ng mga pamamaraan upang tayo ay makatapos ng pag-aaral kung talagang gugustuhin natin. Sapagkat maraming kabataan ang walang kakayahan ang magulang na mapag-aral sila, lalo na sa ating bayan sa Pilipinas. Subalit maraming kabataan ang nagsikap, nag-aral sila sa pamamagitan ng self-supporting. Yung habang sila ay nag-aaral, ay nagtatrabaho. Meron namang mga anak na talagang nag-aral silang mabuti sa kanilang kabataan. Kaya naman pagdating ng college, sila ay nakakuha ng scholarship program. Nasa sa atin po yun mga anak,
mga magulang, mga anak, kung gusto nating maging maganda ang ating kinabukasan, bumasa tayo ng banal na aklat. Ilagay natin sa ating mga kwarto o kung saan ang lugar na madali nating mababasa itong salita ng Diyos na ito na iniuutos sa atin ng ating Panginoon. Ganon din sa mga magulang. Napakahalaga po kasi na ang magulang at anak ay bumabasa ng banal na aklat, nagsisharing. Napakaganda po. Sapagkat kung sa iba nga, halimbawa yung magkakaibigan, yung magkakapatiran, magkakasama sa grupo ay nagsisharing, ay napakasarap ng pakiramdam. Bawat isa ay natututo at sa bawat pagbasa natin ng banal na aklat, dinadagdagan ng Panginoon ang karunungan na pumapasok sa ating isipan. Yan po yung naiibigay na mabuti ng banal na aklat. Kaya nga po, paalala po ito sa ating mga anak at sa mga magulang. Basahin natin ang banal na aklat upang hindi tayo maliliko o maliligaw ng landas. Napakasarap po na bumasa ng banal na aklat. Kung ito po ay ating pagtutuunan, yung 10 minuto po, madami na po tayong mababasa. Kaya nga po, katulad po ng sinasabi dito sa ating binasa, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang upang lumawig ang inyong buhay at kayo'y sumagana sa buhay. At sa mga magulang naman ay, ang sabi nga, huwag nating ibuyo sa pagkagalit ng ating mga anak. Ibigay natin ang tamang pagmamahal, pagkalinga sa ating mga anak. At ang mga anak naman, huwag po tayong masyadong maging mapaghanap sa ating mga magulang. Unawain natin sila kung sila'y may kakulangan, kung sila'y may pagkakamali na hindi sinasadya. Patawarin natin sila, mahalin at igalang pa rin natin ang ating mga magulang, sapagkat kundi dahil sa kanila, wala tayo sa mundong ibabaw. Sila ay instrumento ng Diyos upang tayo isilang sa mundong ito. At hanggang dito na lamang po. Magandang buhay po sa ating lahat at mabuhay tayong mapayapa, may kagalakan at punong-puno ng pag-asa. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa mga oras na ito. At muli, binigyan mo po ako ng pagkakataon na mai-share ang iyong banal na salita patungkol sa aral sa mga anak at sa mga magulang. Nawa, ang lahat po na makatutunghay sa video na ito ay mapagpala ng iyong salita at ang salita mo ay tumimo sa puso ng bawat makakarinig ng video na ito. Pagpalain mo po ang aking ginagawang ito, sapagkat kung wala ka, hindi ko po ito kaya. Patuloy mo po akong bigyan ng karunungan na maunawaan ang iyong salita. Patuloy mo po akong bigyan ng kalakasan na ito ay maisagawa. Sa pangalan ng Jesus, pagpalain mo po ang lahat ng makatutunghay sa video na ito. Ano man ang kanilang mga pangailangan. Kung sila'y may karamdaman, pagalingin mo po. Kung sila'y nahihirapan, iayos mo po ang kanilang kalagayan. Iahon mo po sila sa kahirapan. Pasaganahin mo po ang kanilang buhay. Pagpalain mo rin po ang aking channel na marami pa pong maabot ang iyong salita
na aking inihahayag sa pamamagitan na ito. Ito po ang samo ko dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay!